Disclaimer: ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Ikaw ba? Mahilig kumain ng munggo? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa katawan mo kung araw-araw kang kakain nito? At gaano karami ba ang tamang dami? Marami ring maling akala tungkol sa munggo na dapat nating linawin. Kaya kung paborito mo ang ginisang munggo na may ampalaya, o kahit munggo na may chicharon, siguradong makikinabang ka sa video na ito. Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Number 1. Superfood sa abot-kayang presyo. Ang munggo o mung beans ay isa sa pinakaabot-kaya pero punong-puno ng nutrisyon na pagkain. Hindi lang ito basta simpleng gulay, kundi isa itong superfood na matagal nang ginagamit sa traditional medicine sa Asia. Ang mga nutrients nito ay kinabibilangan ng protein, pampalakas ng katawan at pampatibay ng muscles; fiber, para sa magandang digestion at healthy na tiyan; folate, mahalaga para sa buntis at sa pagbuo ng dugo; iron, panlaban sa anemia; magnesium at potassium, para sa malusog na puso at blood pressure; antioxidants, panlaban sa sakit at pagtanda. Ano ang mangyayari kung madalas kang kumain ng munggo? Mas gaganda ang digestion. Dahil mataas sa fiber, nakakatulong ito laban sa constipation at pampababa ng cholesterol. Panlaban sa anemia. Ang iron at folate ay tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Kaya mainam para sa mga madalas kapusin sa dugo. Pampalakas ng puso. Ang potassium at magnesium ay tumutulong sa pagpigil ng high blood pressure at heart disease. Control sa blood sugar. Ang munggo ay may mababang glycemic index, kaya't unti-unti lang itong nagpapataas ng blood sugar. Perfect para sa may diabetes. Pampapayat at pangkontrol ng timbang. Dahil mabusog ka agad, maiwasan mong mag-overeat. Protection sa kidneys. Dahil nakakatulong ito na pababain ang blood sugar at blood pressure, indirectly pinapangalagaan din nito ang kidney health. Good for skin at anti-aging. May taglay na antioxidants tulad ng flavonoids at phenolic acids na lumalaban sa free radicals na sanhi ng wrinkles at iba't ibang sakit. Pampalakas ng buto. Dahil sa calcium at magnesium, mainam ito para sa bone health at pang-iwas sa osteoporosis. Immune system booster. Ang vitamin C at zinc sa munggo ay tumutulong sa paglaban ng katawan laban sa impeksyon. Gaano karami ang dapat kainin? Ayon sa nutrition experts, sapat na ang 1 cup ng nilutong munggo, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pero kung mahilig ka dito at halos araw-araw mong kainin, walang masama basta't hindi sobra ang asin, bagoong o patis. Limitado ang mantika kung niluluto, lalo na kung may chicharon. Balanced pa rin sa ibang gulay at protina. Mga healthy na paraan ng pagluluto ng munggo. Ginisang munggo with malunggay at kalabasa. Dagdag vitamins at fiber. Munggo soup na may luya. Mainam para sa may sipon at ubo. Munggo na may ampalaya leaves. Pampababa ng blood sugar. Steamed o sprouted mung beans. Mataas ang enzymes, maganda para sa digestion. Mga maling akala tungkol sa munggo. Maling akala number 1. Nakaka-cause ng rheuma o arthritis. Ang katotohanan, walang matibay na ebidensya. Ang rheuma ay may kinalaman sa uric acid at inflamasyon, hindi direkta sa munggo. Maling akala number 2. Nakakahapdi ng tiyan. Ang katotohanan, nangyayari lang kung hindi maayos ang pagluto. Siguraduhing malambot bago kainin. Maling akala number 3. Pangmahirap lang ang munggo. Ang katotohanan, mali! Sa ibang bansa, binibenta ito bilang health food at ginagamit pa sa mga protein shakes at plant-based meat substitutes. Kaya mga ka-mind your body, kung gusto mong makatipid pero makakuha ng napakaraming benepisyo, huwag mong kalimutan ang munggo. Mura na, masarap pa,
at siguradong healthy. Ikaw, ilang beses sa isang linggo ka kumakain ng munggo sa bahay? I-comment mo sa ibaba at mag-share ng paborito mong munggo recipe. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang health tips na tiyak na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.